So, mayong buntag kaninyo diya mga igsoon. So, karon nga mga panahon, na napunta mga igsoon sa another challenges nga giatubang nato mga igsoon diri sa ato ang dakbayan, wherein ang ato ang city mga igsoon na under kita karon sa MSCQ, ECQ rather. So that is why wala gid tay recording karon nga gakahitabo sa mga churches to observe also the mga restriction nga gihatag usab sa ato ang government. So karon nga panahon mga igsoon, naagid ta sa ay nani nga pamaagi nga nalang kita sa atong mga panimalay mga igsoon nga mag tawag ani nata sa atong mga panimalay para sa atong mga simba. So gahapon it's actually last Thursday, so pastor actually called nga gusto siya nga magbalik na ta sa face to face, but tungod lagi mga igsoon kay napagi mga restriction nga gakahitabo karon, so di maglisod gyud ta mga igsoon, maglisod gyud ta. So that is why pastor decide nga magbalik na lang gyud gihapon ta og online. So daghan kayong salamat mga igsoon sa inyong kinabuhi for joining us today, for joining us sa atong online nga Sunday service mga igsoon. So for this day mga igsoon, I will be talking about the God's favor to His people. Ang mga pabor na gihatag sa Ginoo or ihatag sa Ginoo sa iyahang mga katawhan mga igsoon. Amen? So as we start mga igsoon, if you have your Bible, please join with me mga igsoon in reading the center verse sa atong topic karon mga igsoon. So makita mga igsoon diha sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Akong basahon mga igsoon. If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and heal their lands. Let us pray. Our most gracious and loving Father, Lord, we thank you, God, for this day. We thank you, Lord, for your being good to us, Lord Jesus. We thank you, Lord, for all the things that you've done, Ginoo, sa mo ang mga kinabuhi. Lord, I pray that these words of yours, Lord Jesus, mutanlog yun sa matag kasing-kasing, O God, matag kinabuhi, Ginoo, sa mo mga kaigsuunan, O God, nga maminaw, ani karong adlaw, Ginoo. Lord, tabangi kami, Ginoo, nga makalingkawas, O God, in this time of challenges, O God, sa mo ang mga kinabuhi, Ginoo. Salamat kay O God sa tanan. Pagulian ka namo, Lord, sa tanan dungog ug himaya, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Alright. So, every one of us, mga igsoon, wanted that someone will give us favor, mga igsoon. So, kita, usa sa ato mga igsoon, naglong gyud ta, or karabitang nagyud tayo ginahangyo sa usa ka tawo mga igsoon, nga naglong gyud ta nga tagaan gyud ta niyang favor sa tuang kinabuhi, or especially kung natay ginahangyo. So, if you're students, kung estudyante ka mga igsoon, so naglong gyud pud ka nga ang imong classmate rugar nabaka kay exam or nabaka kay quiz, nakoy ka nga, pakopyahas ako diabi, di ba? So mga kag favor nga magpakopya ba ka, especially kung wala ka nakatuon. So kung sa trabaho, probably ang gusto nimo sa imo ang kauban sa trabaho nga gusto ka nga mga kag tabang sa iya nga. Probably naglisod buka ka og something na naglisod ka. So mga kag tabang sa imo ang kauban sa trabaho, then you ask favor. And then in that one, gusto nyo ka nga, nga favor is ma-approve yun na niya. Di ba? And even like so, sa family, mutanta, sa pamilya. For example, karon imong schedule sa manghugas og plato, pero nakay gibuhat, nag-ask kang favor, diya sa imong manghud ba ka, or sa imong magulang, nga siya sa imong hugas og plato. Di ba? Gusto nyo ka, nga nga pabor mga igsoon, mahatag sa imo, especially kung nakay ginabuhat pod nga mga importante. Di ba? Punta sa imong friend. Di ba? Sa imong friend, for example, nakay problema, naka sa sitwasyon nga dili ka masabtan, and then you ask your friend nga tagay kong pabor nga bisag karon lang masabtan ko nimo sinani nga aspect. So every one of us mga igsoon, we wanted favor to someone. And then God actually mga igsoon give that favor sa ato ang kinabuhi mga igsoon. Especially mga igsoon, sa kaninga time,
sa Israel mga igsoon, kani nga time, actually God give that favor mga igsoon to His people, but with condition mga igsoon. Sa atong nabasa ganina, gihatag sa Ginoo mga igsoon, gitagaan silang pabor. Ako ning ihatag kaninyo, ihatag na ako ni kaninyo nga mga butang, or ako mong pasayloon, akong ayuhon ang inyong lugar, and even paminawon ta mo. But, siya, kailangan na sa amoy buhaton. Di ba? So, napay favor mga igso, o napay mga kondisyon nga kailangan buhaton sa usa ka tawo mga igsoon, or this time sa mga Israelites, for God to listen to them, and even mga igsoon, forgive them, and heal their lands. So, karon mga igsoon, let us examine those things nga, unsa to nga mga butang nga gihatag sa Ginoo para kanila mga igsoon. Remember mga igsoon, that in Deuteronomy chapter 28 mga igsoon, kung basahon yun na ninyong tibok chapter 28 mga igsoon sa Deuteronomy, God had entered into covenant with Israel and promised to take care of them and cause them to prosper mga igsoon, if they will obey. So diha sa Deuteronomy mga igsoon, mabasa nato nga nagka-covenant ang Ginoo mga igsoon. He entered a covenant to His people mga igsoon, the Israelite people, and He promised mga igsoon nga, atabangan ta mo, I will take care of you mga igsoon, but as long as you obey. Diba? If you failed to obey mga igsoon, if they failed to obey, so naapoy consequence. That is why He promised to bring curses to them if they failed to obey. So di ako na ito mabasa mga igsoon nga, if they fail to obey those things nga gi-command sa Ginoo sa ilaha, then curses will follow mga igsoon. And because of this, we say that there is direct correspondence between the obedience and their prosperity. If they obey, then they prosper. If they disobey mga igsoon, then there will be hardship na mahitabo sa ilang kinabuhi. So same with us mga igsoon. God also mga igsoon, giignan po niya nga if we obey, this word of God is also applicable for us. If we obey mga igsoon, kung mo-obey lang ta diha sa pulong sa Ginoo, then blessing, then prosperity, blessing will follow to every one of us. But if we not mga igsoon, then hardship, mga kalisod sa kinabuhi, moabot sa ato ang kinabuhi mga igsoon. That is why it is important mga igsoon for us to obey the word of God. In Judges mga igsoon chapter 2, that is actually that chapter 2 is actually refers to a cycle of the judges, which is when Israel mga igsoon fall into sin, God would send another nation to judge them. So kung ang mga tao, the Israelites people mga igsoon, magpakasala na sila, nalulong na sila mga igsoon sa pagpakasala, then God will send a nation to judge them. And then the Israelites would repent. So magrepent na po ang Israelites mga igsoon, and then God, they will call upon the Lord, and the Lord will raise up another judges to deliver them. And then that cycle mga igsoon, magpabalik-balik na siya na cycle. Nagbalik-balik na siya na cycle sa kinabuhi nila mga igsoon. That is why in 2 Chronicles chapter 7 mga igsoon, it simply Lord simply reminds Solomon of their previous agreement. Nga kanina na agreement nga i-prosper ta mo, I have the promise this one nga I will take care of you if you obey. But ang nahita mo mga igsoon is wala, gagacycle lang, mangay silang pasayloon sila, magpakasala na sad sila, pasayloon na sad sila, magpakasala na sad sila. So that is why Lord simply reminds Solomon in 2 Chronicles chapter 7 mga igsoon about this previous agreement, and the Israel obeys, they will be blessed. If the Israelites people mga igsoon will obey to the word of God, then they will be blessed. If they will disobey, then they will be judged. And then the judgment is meant to be bring Israel to repentance. Muna ang gusto sa Ginoo. This judgment will meant to bring Israel to repentance. Dili kay lugmokon sila. But God wanted His people to repent in their sins.
That is why mga igsoon, walay gakahitabo sa atong mga kinabuhi, tungod na pud siguro kay wala man ta nabag-o ang atong kinabuhi. Di ba? That is why daan na siya nga mga judgment to the Israelites people, mga igsoon, kato nga panahona for them to repent in their sins. And God assures Solomon that if they will humble themselves, they will pray and they will repent, and then God will deliver them for that judgment, mga igsoon. So, inana mga igsoon ang nahitabo sa una. Before this Second Chronicles happened, mga igsoon, in chapter 7, muna'y nangahitabo before. And God wanted His people nga muundang na sa inana nga cycle. God wanted His people to listen to Him. So muna ang gusto sa Ginoo, mga igsoon, sa iyang mga katawhan. Diba? In chapter 7 in verse 1, dili na to makita, mga igsoon, that actually after Solomon finished his prayer, mga igsoon, then naay fire na niabot. Then dadto sa temple, mga igsoon, ang temple nga gitukod ni Solomon, which is actually mo pa ni ang gusto nga temple nga itukod sa iyang amahan nga si David, which is natukod na gid ni Solomon. And then there will be a fire, sa din in verse 1, as soon as Solomon finished his prayer, a fire came down from heaven and consumed and burnt offering and sacrifices, and the glory of the Lord filled the temple. And even, mga igsoon, and the priest could not enter the house of the Lord. Yan naman, napuno na siya sa presensya sa atong buhay nga Dios. So kani nga time na nahumana ni Solomon ang iyahang ang temple nga yang gi-build, mga igsoon, for the Lord. And then that temple will napuno siya sa presensya sa atong buhay nga Dios, mga igsoon. Then nakikistorya dayon si Solomon diya sa atong buhay nga Dios. Nakikistorya siya, mga igsoon, and God talked to him. That is why this verse 14, mga igsoon, ingon ang Ginoo, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, ay hapanin siya, then I will hear from heaven, I will forgive their sins and heal their lands. So that is actually ang katubagan sa Ginoo kung matuman ni sa iyang mga katawhan, mga igsoon. In our lesson, mga igsoon, in mathematics, mga igsoon, namin ginatawag na usa sa lesson namo sa mathematics, mga igsoon, namin ginatawag na if-then statement, mga igsoon, or if-then form. That is actually one of the lesson in mathematics, especially in geometry. So namin ginatawag na if and then statement, which is this statement is a conditional statement. Kung mabasa na to diri, mga igsoon, sa verse 14, nagsugod siya, mga igsoon, og if. And then gisumpayan na niya og then. So we can say that this is actually based on mathematics nga figure, mga igsoon, this is actually an if and then form, which is a conditional statement. When we say conditional statement, it gives condition. If you do this, then this will happen. Di ba? Kung buhaton, if you do this, then muna ang mahitabo. Di ba? In short, it gives conclusion. Di ba? The first statement will be your hypothesis. Sa mathematics na aspect, mga igsoon, is the hypothesis, and the second statement will be the conclusion. The conditional statement is a compound statement of a form if P, then Q. So, it is a compound statement. Compound statement siya, mga igsoon. It composed actually of two statement nga gibutang siya together. Remember, it is a compound statement when two statements are you put it together. So, giusan nimo siya, mga igsoon, ang duha ka statement. So, this, we can say nga nani siya sa conditional statement, mga igsoon, nga gihatag sa Ginoo, mga igsoon, sa iyang mga katawhan. And this kind of statement that will be found in 2 Chronicles chapter 7 verse 14, this is actually a conditional statement that if we do this one,
then God, mga igsoon, will do this to us. Kani mo po ni ang buhaton sa Ginoo kung buhaton nato ni sa iyaha. So, tungod lagi kay ang mga tao, mga igsoon, ani nga time sa Israel, sa kani nga time na Solomon, mga igsoon, nagpabalik-balik na gyud na sila cycle of kanang katong ilang cycle of judges, mga igsoon, gagabuhat, mga igsoon. So that is why naay kondisyon ang Ginoo sa ilaha, mga igsoon, ani nga time. Let us learn, my son, what condition or what kind of condition that is actually God wanted to His people to do. Sa ato mga igsoon. This word of God is also applicable to us. Remember, mga igsoon, karon nagsuffer na po og ECQ, Enhanced Community Quarantine. And if still, dili gyapon ta mga igsoon, mutuman, di gyapon ta mutuo, then nothing will happen, mga igsoon. Nothing will happen to every Christians, mga igsoon, sa ato ang mga kinabuhi. So let us examine, mga igsoon, unsa man ni ang mga kondisyon nga gihatag sa Ginoo. Ano siya na, mga igsoon, sa first part, if my people who are called by my name. So kani, mga igsoon, naka-address ni siya sa mga katawhan sa Ginoo. This word of God is addressed to His people. That is why akong titled, God's Favor to His People. So, this actually addressed to the people of God. The one nga nituo diha sa atong buhi nga Dios. And even karon ikaw, mga igsoon, it is also addressed to you, mga igsoon. Ana sa di, mga igsoon, that the first part, mga igsoon, if my people who are called by my name, who actually humble themselves. So first point, my son, is we need to humble ourselves. Di ba? First is humble themselves. Ano siya? God's people, my son, must humble themselves before His authority, power, and majesty. God actually wanted that one. Nang iyang mga katawhan, mga igsoon, kita nga katawhan sa atong buhi nga Dios, na mag-humble ta sa atong kaugalingon diha sa power and majesty sa atong buhi nga Dios, mga igsoon. Di ba? Seek God's first is a form of humbling ourselves. Seeking God's first, mga igsoon, sa atong mga kinabuhi is actually a form of humbling ourselves. Before we decide something, mga igsoon, sa atong mga kinabuhi, we need to seek God's first. That is actually a form of humbling or humility, mga igsoon, diha sa power and authority and the majesty of our Lord, mga igsoon. And even, mga igsoon, before we do something, let us also, mga igsoon, seek God's first. Before we decide, before we do something, mga igsoon, sa itong mga kinabuhi, let us always seek God's first, mga igsoon, sa itong mga kinabuhi. And that is actually, mga igsoon, a form of humbling or humility, mga igsoon, diha sa atong buhi nga Dios. Di ba, mga igsoon? Seeking God's first in everything is a form of surrendering yourself to Him, declaring that you can't do anything without Him. Di ba? Seeking God's first, mga igsoon, sa atong mga kinabuhi is a form of surrendering ourselves diha sa atong buhi nga Dios, declaring nga, Lord, wala ko'y mabuhat, Ginoo, kung wala ka sa ako ang kinabuhi. And you humble yourself towards the Lord. Nga nagpaubos ka diha sa Ginoo nga, Lord, kani Lord, mabuhat ra gyud nako ni Ginoo, uban ang imong tabang sa ako ang kinabuhi. Uban sa tabang sa Ginoo, mga igsoon. And first requirement sa Ginoo, mga igsoon, sa iyang mga katawhan is kita, mga igsoon, kabaluta magpaubos. We need to humble ourselves, mga igsoon. Muna, kaya nga naman nakita na siguro sa Ginoo, mga igsoon, ani nga time nga mga tao, mga igsoon, napuno na kayo sa masinupakon na kayo mga tao ani nga time. Siguro mga tao ani nga time, mga igsoon, mapahitason na kayo. Dili na kabalo mo obey sa Ginoo, mga igsoon. That is why ana gyud siya. First you need to do is you need to humble yourself. They need to humble themselves. And God actually talking to us right now, mga igsoon. We need to humble ourselves.
Gusto kay ta nga mahitabo ni sa tong kinabuhi mga igsoon kani. Without asking God's first sa to ang kinabuhi. Di ba? Humbling yourselves mga igsoon is also a form of obedience diha sa atong buhi nga Dios. Obedience to His word and obedience to His commandments. Humbling ourselves is also a form of obedience mga igsoon. Obedience diha sa pulong sa Ginoo o obedience mga igsoon sa mga commandments sa Ginoo mga igsoon sa tuang kinabuhi. That is why let us seek God mga igsoon sa tuang mga kinabuhi. Take away mga igsoon that pride nga nakaroon sa imuha. Di ko muduol sa Ginoo kay nani kani unaon sa ako ni muduol sa kuani nga tao, muduol sa kuani no. God said, humble yourself. We must humble ourselves mga igsoon. We must humble ourselves diha sa tungwi nga Dios, declaring that everything that we have comes from the Lord mga igsoon. Remember mga igsoon, when we humble ourselves, we are seeking God's mercy. When we humble ourselves, we are seeking God's mercy mga igsoon. In Psalms 34 mga igsoon, in Psalms 34 verse 2, it says, my soul shall make her burst in the Lord. The humble shall hear and be glad. Di ba? The humble shall hear and be glad. Di ba? Kung kita lang gid mga igsoon, magpaubos lang gid ta diha sa atong buhi nga Dios mga igsoon. And God will always there for us mga igsoon. He will boost my soul will make her boost to the Lord. So, i-boost ta mga igsoon. And then, the humble shall hear and be glad. So, the humble shall be hear and be glad mga igsoon. So, let us humble ourselves mga igsoon diha sa atong buhi nga Dios. Remember, when we humble ourselves, we are seeking God's mercy mga igsoon sa tuwang kinabuhi. Second thing mga igsoon is, ana siya dito mga igsoon, if we humble ourselves, we need also to pray. Second point mga igsoon is pray or prayer mga igsoon. God did not elaborate this condition mga igsoon. Wala na, ingon siya dito. If my people who are called by my name or humble themselves and pray. So God did not elaborate this condition mga igsoon. He simply says mga igsoon that that God's people must pray, and it does not mean to place an order. It just say pray. But it does not mean mga igsoon that mura na kag ga-order mga igsoon. Di ba? Mura na kag nag-order sa Jollibee baka that you expect result directly. Nga mura ka nag-order sa Jollibee nga, oy, kana. O, mo din mo abot sa imo ha. Di ba? But God said, it simply say, wala na ganyan elaborate mga igsoon. Ingon lang siya, pray. He wanted His people mga igsoon to pray to the Lord. Diba? But dili na po sa pamaagi nga mura na kagka-order mga igsoon. God invites us to come to Him with politeness, respect, and humility, and let us solicit His help. Diba? God is inviting us nga mudul niya kanya. That is why God said, we will pray. Then the people will pray. His people must pray. But in that sense, my son, it must have in a way of politeness, my son, respect and humility diha sa atong buhi nga Dios when we ask something diha sa atong buhi nga Dios, my son. Do not demand things to God, my son. It's not humility. Do not demand things to God. Na, Lord, gusto ko kana. No. Diba? Do not demand things to God. It's not humility. Remember, my son, God has already plans to every life sa atong mga kinabuhi, mga igsoon. Nanay plano ang Ginoo, mga igsoon. Mga tao lang yun usay, mga igsoon. Kita. Wala kita usay ka ng masinupakon. Nanay tsada nga plano ang Ginoo, gihatag ka na ito. Muna akong plano kanimo. Kanyang tao ay gusto yun ng Brian. Taga, sa luna po sa Ginoo, muna akong plano sa imo ha. Muna akong plano sa imo ha. God has already a plan for us, mga igsoon. That is why, mga igsoon, when we ask God for something,
It must be in humility and respect diha sa atong buhi nga Dios, mga igsoon. Do not demand. Do not demand, mga igsoon. Let us ask God with all humility sa atong mga kinabuhi, mga igsoon, when we pray. With all humility, mga igsoon. Remember that God has already planned to every one of us. Mga igsoon. Sometimes lang yun dosayin, mo na ito yung sa Facebook nga, God allowed this troubles nga nahitabo sa tuwang kinabuhi. Siguro sa kung kayong dili gid mga igsoon. But kana mga igsoon is consequence na sa imong mga sayop nga mga choices before. And God will use that one para mabalik ta diha sa tungwi nga Dios. God will use that failure nimo mga igsoon para mabalik ka diha sa tungwi nga Dios. Because God wanted every one of us to be saved, mga igsoon. Sa dili, if my people who humble themselves, if my people who called by my name, who humble themselves and pray, God wanted us to communicate to Him, mga igsoon. God wanted us, mga igsoon. If you're listening right now, God wanted you, mga igsoon, na mag-communicate ka diha sa tungwi nga Dios. Dili lang kay mag-ampo lang ta mga igsoon, pamahong paniudto panihapon. Let us that intimate communication diha sa tungwi nga Dios. You need to find time, mga igsoon, nga makig-istorya diha sa tungwi nga Dios. If we pray, mga igsoon, asya dito pray. In Philippians chapter 4 verse 6, mga igsoon, it says, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Diba? Do not be anxious about everything. Ayaw ka balaka. Ayaw ka balaka. Diba? Natay common kay diri sa Cagayan de Oro, usay ginatawag na nato ang Cagayan de Oro kay immortal. Diba? Kay common kay ano sa dito nga si if I'm not mistaken, if this is the proper word, mga igsoon, ang atong mayor ningon siya nga ayaw kabalaka, ang sabi to, ayaw kahadlok, kabalaka lang. But God said, mga igsoon, ingon siya dire, do not be anxious about anything. Ayaw na kabalaki, ayaw kahadlok anatanan. But in every situation, sa matag sitwasyon na to, sa kinabuhi, mga igsoon, by prayer and petition na to diya sa Ginoo, with thanksgiving, with thanksgiving, present your request to God. Diba? That is why God wanted communication to every one of us. God wanted communication sa imong kinabuhi na makig-communicate ka diya sa atong buhi nga Dios, maigsoon. And if we should keep on praying about our requests, dili lang kayo, andang na tayo, no, we should keep on praying diya, maigsoon, sa imong mga requests. In 1 Thessalonians 5:17, it says, pray without ceasing. So, ampo kita, let's have communication, mga igsoon, nga walay undang diha sa atong buhi nga Dios. Let's have that communication, mga igsoon, constant communication, mga igsoon, sa atong buhi nga Dios. And God, mga igsoon, answer our prayers maybe in many forms. God's answer, mga igsoon, sa atong mga pag-ampo is in many forms. And let us be observant of God's miracle working power. Basin mga igsoon, yung mga pag-ampo, gitubag na nasa Ginoo. Ben, wala lang ka na yung observant, mga igsoon, sa presensya sa atong buhi nga Diyos, sa mga tubag sa Ginoo. Kaya nga naman, muna yung giampo, pero muna yung gihatag. That is why I told you that God's answer in our prayers is in any form. Muna yung giampo, pero dili na mawang giabot. Nga naman, dili man po na mawang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Di na mawang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi mo nang di na maabot. Or probably, you are not prepared to receive that, my son. Di ba? So be prepared to receive God's answer in our prayer. We must be prepared to receive God's answer sa itong mga pag-ampo, my son. Remember, opportunities will come to those who are prepared. Blessing will come to those who are prepared to receive it, mga igsoon. Ang blessing sa Ginoo, mga igsoon, i-pour out niya kanimo kung prepare ka nga mudawat, ana, mga igsoon. If you are not prepared to receive the blessing of God, then di ka na siya ihatag sa Ginoo.
Then the question, mga igsoon, are you prepared to receive that blessing sa Ginoo, mga igsoon? Lord, gusto kong sakyanan. Di ka kabalo mo drive. Di ba? Lord, gusto ko na ay maayong relasyon sa among pamilya. Pero ikaw mismo, mga igsoon, ikaw mismo ang dili kabalo mo hatag og maayong relasyon diha sa ilaha. Lord, I wanted my family to be fixed. But you are not doing something for that family to be fixed. Lord, gusto kong trabaho. Kung sabay mong gibuhat para makadawat kay trabaho, wag ay siguro ka nang-apply. I'm just happy, mga igsoon. I'm just happy, mga igsoon, sa akong wife, nga katong nang-apply pa siya. Asya nga, magkuha ta ni daan. Kuha na to niya itong marriage contract daan. Kay opportunities will come for those who are prepared. Munang dili gatubagon, mga igsoon, ang atong mga pag-ampo, diya sa tungguin nga Dios, probably you are not yet prepared to receive it. Dili pa kaangayan nga mudawat ana. So let us always prepare ourselves for a bigger and greater opportunity and blessing na i-pour out sa Ginoo sa atong kinabuhi. Di ba? Let us always have that communication, mga igsoon, sa atong buhi nga Dios. Di ba? That's what I told you. I will say it again. Blessing will come to those who are prepared. If you are prepared to receive the blessing of God, then good thing, mga igsoon. Then God will pour out His blessing to you, mga igsoon. Amen? Third thing, mga igsoon, kaya nato ni taason, mga igsoon. Third thing, mga igsoon, that God must do, that the people must do, mga igsoon, is we need to seek God's face. Chap, if my people who are called by my name, who humble themselves and pray and seek my face. So we need to seek God's face. This actually the opposite of what many people are doing right now. Di ba? God said we need to seek His face. Pero kasagara sa mga tao karon, they are doing the opposite. We are so anxious, mga igsoon. We are so anxious of many things na gakahitabo sa ato ang kinabuhi. Yeah, but God said we need to seek His face. But we are so anxious. Uy, ECQ na po. Naning. Uba, nagpanik buying na. Kami ani, panik lang. Walay buying. Kaya may kwarta. Di ba? But God wanted us to seek His face, my son. Di ba? We are so anxious of many things na nagkakahitabo sa itong kinabuhi. Sa imong pag-eskwela, you are so anxious. Kakabalaka ka sa imong pag-eskwela. Gakabalaka ka sa imong trabaho. Lakay, nani-nani na. Sa imong pamilya. And even, my son, sa community. And we forgot to seek God's first, my son. We forgot to seek God's face first, my son, sa ito ang mga kinabuhi. Let us have that, mga son. Di ba? Seeking God's face refers to diligently searching to know God. Seeking God's face is actually, you are seeking to know God more diha sa imong kinabuhi. Di ba? For us to know more God, let us seek God's more, mga igsoon. The best way to know God is by studying His Word. By reading His Word, by reading, mga igsoon, the Bible, mga igsoon. The basic instruction before leaving earth. Diba? This is the basic instruction. For us to know God more sa itong mga kinabuhi, let us read His Word, mga igsoon. Let us read the Word of God, mga igsoon, and believe to His Word. Lisod kayo, mga igsoon, nagbasa lagi ka, pero hindi ka mo tuo. Diba? In seeking God's face, diha na ito, mga igsoon, makita sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, o sa pagtuman o sa pagtuo sa pulong sa Ginoo, mga igsoon. Di ba? If we want God to answer, mga igsoon, our prayers, we must seek Him and with all our heart, minds, and soul, mga igsoon. Di ba? If we wanted that God will answer our prayers,
Let us seek Him first, mga igsoon. Let us seek Him more sa itong mga kinabuhi. With all our heart, with all our minds, and with all our souls, mga igsoon. David wrote, mga igsoon, in Psalms 107, mga igsoon, as a prayer of thanksgiving niya diya sa itong buhi nga Diyos, in Psalms 107 verse 9, and it says, "For He satisfies the longing soul and fills the hungry soul with goodness." Di ba? So He satisfies the longing soul. So as we seek God's more, mga igsoon, God will satisfy that longing to us, mga igsoon. And even, He fills the hungry soul with goodness. And this is actually a prayer of thanksgiving ni David, mga igsoon, diha sa atong buhi nga Dios. So let us seek God's, mga igsoon, God's face, mga igsoon, God's presence, mga igsoon, sa atong mga kinabuhi. And that is actually the third requirement sa Ginoo, mga igsoon. Apa sa mga igsoon, if you know that feeling of satisfaction when you're really thirsty and you take that drink, it's very kanang bugnaw kay mga igsoon nga kuan ka bitong bro, giuhaw kay ka. Kanang feeling, mga igsoon nga giuhaw kay ka, and then pag inom nimo, bugnaw pa yun sa nga tubig. Kanang mga igsoon, a feeling of satisfaction, mga igsoon. Kanang gigutom kay ka, taas mo trabaho, dugay kay ka na human, gutom na kay ko, pagkaon nimo, katapos yung pinakalami nga pagkaon, that feeling, mga igsoon, a feeling of satisfaction, mga igsoon, if we seek God's first, mga igsoon, sa itoong mga kinabuhi. So that is actually the third requirements, mga igsoon, sa Ginoo, mga igsoon, sa itoong mga kinabuhi. As we seek God's face, He will satisfy us. If we seek God's face, mga igsoon, sa itoong kinabuhi, God will satisfy us. In Matthew chapter 6, verse 33, mga igsoon, it says, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us, shall be added unto you." All these things, if we seek God, mga igsoon, first sa atong mga kinabuhi. And all these things shall be added unto us. That's actually the third requirements, mga igsoon. The fourth requirements, mga igsoon, which is actually the last. If my people who are called by my name, who humble themselves and pray and seek my face, and this will be the last one, and turn from their wicked ways. God said, and they will turn from their wicked ways. Atong mga binuhatan na dautan. God will hear us, God will heal us, and God will show His miracle and even forgive us if we turn from our wicked ways. This is actually the word of God to His people, to the Israelite people in that time. If my people will turn from their wicked ways, sa itong mga binuhatan, sa ilang mga binuhatan nga dautan in that time, turn from their wicked ways. It is actually a call of repentance, my son, for every people of God. It is a call of repentance, mga igsoon, sa itong kinabuhi. God will not heal our lands. God will not hear us. God will not forgive us if we will not turn from our wicked ways. And it is a call of repentance, mga igsoon. Before God gave His promise to every one of us, He wanted us to repent our sins. Before, mga igsoon, i-pour out sa Ginoo ang iyang grasya sa matag usa nato. Let us surrender ourselves diha sa atong buhi nga Dios. Let us surrender, mga igsoon, tanan ng mga daan nato nga mga binuhatan, mga igsoon. Di ba? These requirements is as straightforward, mga igsoon. People must repent to their sins and change their behavior. It is a straightforward requirement sa Ginoo, mga igsoon, that His people must repent
and change their behavior. God is knocking at your heart right now, mga igsoon. If you wanted that God will heal your family, whatever struggles that is happening right now in your family, God said, turn from your wicked ways. If you wanted that your life will be changed, God said, turn from your wicked ways. If you wanted that your relationship to someone, to your friends, even sa imong mga workmate, even sa imong mga classmates, God said, turn from the wicked ways. Muna ang hagit sa Ginoo sa matag usa ka nato karon mga igsoon. God used the word turn, mga igsoon. Turning involves change of direction. The first word is turn, mga igsoon. It means it involves change of direction. Turning from your evil deeds and turn around those bad things that you're still doing right now. Turning, mga igsoon. It's actually 180. Kung amo na mo binuhatan karon, then turn from that wicked ways and start following God and start obeying, mga igsoon, ang atong buhi nga Dios. Start obeying, mga igsoon, ang atong buhi nga Dios. Wala tayo lain maduulan, mga igsoon, kundi ang atong buhi nga Dios lang. Turning from wicked ways requires not only repenting of sin but also turning from a worldly ways, mga igsoon. Di kayo ito, nagrepent na ka, Lord, pasaylo ako, Lord, ani akong nabuhat. At the end of the day, gibuhat na gyapon nimo. That is actually what happened sa kaninga time sa Israelite people, mga igsoon. They repent, pagkauman, magbalik na po. God will send another nation para i-conquer na po sila, for them to repent again, and then, balik na gyapon. But the word of God here, yun naging siya, turn from your wicked ways. Ayaw nagbalik. That repentance that turns to change of life, mga igsoon. A repentance that turns to change of life. Dili kayo pasaylo ako, Ginoo, maayo kay ka. Pagkauman, balik na po dayon. No. God wanted you to repent and change your life. It may be difficult, yes, di man gyud siya ingon nga instant. Pero at least hinay sa hinay, mga igsoon, hinay sa hinay, ginabag-o nimo ang imong kinabuhi. Hinay sa hinay, ginabag-o nimo imong kinabuhi. I'm just happy sa one of the Bible study nga ginakandak sa akong wife, na nagyud sila nasa bag-o dadto nga na-invite nila for almost mga 2 months, almost 2 months, mga igsoon. Then nag-ingon gito sa even online lang na ilang Bible study, katulad yung ilang invite dadto. Nag-ingon gid siya nga, I'm starting to change my life. Nagundang na daw siya sa iyang pagpanigarilyo. Well, let us be happy to that one. That isa ka kinabuhi, mga igsoon, nga nabago. And God wanted us to do the same. Ikaw, mga igsoon, kita, mga igsoon, atong mga daan nga binuhatan nga dili angayan, dili maayo sa mata sa atong buhi nga Dios. Let's turn that one, mga igsoon. Let us change for the better. Let us change for the better, for the glory of God. Let us change for the glory of God, mga igsoon. Don't expect blessing if you're still doing things that God did not please, mga igsoon. Do not expect blessing if still nagbuhat gyapon kag dili maayo, mga igsoon. And do not expect blessing. Ngano man lagi na silang kuan? Ngano man yang musilingan ngay nani magyapon? Sugaro gani kaayo, grabe gani ka kuan. Nganong gibless man gyapon sila sa Ginoo? Do you think nga inana lang na mga igsoon? I believe na. Siguro na sila'y nadawatan tungkol sa ilang pagsugal,
Pero mga igsoon, remember, hulati, our God is just, mga igsoon. Our God is just. Remember that our residence is not in this world. Our residence is in heaven. We're doing things for the glory of God, not for the glory of this world, but for the glory of God. Gusto na ito himayaw ng Ginoo, mga igsoon. That is why He addressed this one to His people. If my people are called by my name, ang iyang mga tawhan na nitawag diha sa atong buhi nga Dios. Mga katawan sa Ginoo na nitawag diha sa atong buhi nga Dios. That is why this is addressed for every one of us. God's words the same yesterday, today, and forever. God wanted us to humble ourselves. God wanted us to have communication with Him by prayer. God wanted us to seek His face. Gusto sa Ginoo maigsoon nga makigdasok yuta diha, commune yuta diha sa atong buhi nga Dios. And fourth one, God wanted us also to turn our wicked ways. Then, this will be the conclusion, mga igsoon. Then, sa akong gingon ganina, an if and then statement, which is na kay conclusion. If the people of God will do this, if we humble ourselves, if we pray, if we seek God's face, and if we turn from our wicked ways, then the conclusion, then I will hear from heaven, forgive their sins, and heal their lands. Diba? That is the promise of God. Then I will hear from heaven. If we do this, mga igsoon, kung buhato na itong giingon sa Ginoo, then God will listen to us. For all your longings, for all your requests, God will hear us. For all the things na gusto nimo makabot sa kinabuhi, then God will hear us. God will hear us and He will forgive our sins. As we repent, as we turn from our wicked ways, then God will forgive our sins. Di lang kay kalimtan lang sa Ginoo kana lang abutan, no, but God will forgive all your sins, my son. The last part will heal their lands. Healing, mga igsoon, not just the land, kaning land which is actually the Israelite people dito sa una. But we can apply this one to your family. God will heal your family. God will heal everything that is happening in your family. In your relationship sa pamilya. Relasyon mo diya sa ubang tao. Diba? God will hear from heaven, forgive our sins, and heal our lands. And that is the promise of God to His people, mga igsoon. Diba? There will be blessing, forgiveness, and healing that will happen to our lives, to our family, and even to our community. These things will happen to us, mga igsoon. If we are obedient, if we obey to the Word of God. Today, mga igsoon. It is my challenge to every one of us. If we wanted, especially today, that we are under in an ECQ, this is my challenge to every one of us. Let's have that humble self, a humility diha sa atong buhi nga Dios. Let's have that prayer, a communication diha sa atong buhi nga Dios. Let us seek God's face. Let us read His Word, the Bible, and turn from our wicked ways. It is my challenge to every one of us. Let us do this, mga igsoon. If we wanted that our land will be healed,
na maundang na ning ECQ, God is actually saying these things. Gusto ni sa Ginoo maigsoon nga buhaton nato. If you wanted to heal the family, circumstances nga gahitabo sa imong pamilya, a chain of poverty, a chain of sin, mga igsoon, nga sugod sa imong papa, nabuhat niya ni, nabuhat nimo, nabuhat sa imong igsoon, a chain of sin. If you wanted to break the chain, then we must do these 4 things, mga igsoon. And it is my challenge to every one of us. Let us do this one, mga igsoon. Let us do this one. Let us pray. Our most gracious and loving Father, Lord, we thank you, God. We thank you for your word, O God, for every one of us today, Lord Jesus. May this word of yours, O God, mutandog yung Ginoo sa matag kasing-kasing na mo, O God. That to your people, O God, we're going to humble ourselves, O God. We're going to pray. We're going to seek your face and turn from our wicked ways, O God. Tabangi kami, Ginoo. Tabangi kami, O God, for this suffering of us, Lord Jesus, and Ginoo. Help every one of us, Lord Jesus, to change for a better, Lord Jesus. Salamat kay Ginoo sa matag kinabuhi, O God, na nag-join usab ka namo karon, Ginoo. I pray, Lord, that there will be a transformation that will happen to every lives, O God, nga naminaw karon, Ginoo. Salamat kay O God sa tanan nimo pang pagabuhaton, Ginoo. Lord, ulian ka namo, Ginoo, sa tanan dungog ug himaya, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen.